Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the truth, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the truth, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at matuto on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon, mga kababayan. Ito po yung lingkod na Dr. J sa programang Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS Dinamulian 1098 kHz sa inyong mga telepitan at kasama natin ngayon si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Parang medyo malungkot ka yata ngayong araw na to, Dr. J. Parang medyo malungkot ka. Hindi makang walang gana sa iyong mga boses, no? Parang medyo makatila muna to. Parang naipasa mo yata, Dr. J, yung allergy sa akin, Parang in-allergy na rin ako, yung ating rhinitis, no? Parang siguro napapanahon ito, 'di ba? Dahil yung panahon natin ngayon minsan sobrang init, minsan sobrang lamig, 'di ba? So hindi mo na alam kung saan ka lulugar, no? Parang sa gobyerno natin ngayon, Dr. J, at sa politika natin, no? Minsan mainit, minsan ay malamig. Napanood ko kanina lang pinag-uusapan sa Supreme Court. Ito'y maibabahagi natin ang question ng sa Supreme Court yung GAA, yung insertions, Dr. R, sa mga flood control. Yun ang pinag-usapan ngayon sa Supreme Court, ano? At hindi natin alam po ang Supreme Court ay gagawa ng investigasyon dyan. But anyway, kahapon, anong Lunes? Nako. Sorry. Sa akin pala yun. Nagulat ako Mabuti hindi ako tumayo. Tatayo sa maglalagay ng kamay ko sa dibdib alam mo naman, pag ako'y tumayo, medyo dahan-dahan, hindi ko mabibigla dahil kung hindi, baka bigla ako lumuhod, ano? Anyway, napanood natin yung hearing nung Lunes. At as usual, sa lahat ng mga dumadalo doon na prosecutor, talagang hanga-hanga ako kay Luis Troy. Idol ko. Nakita mo yan may pakpak, ano? At malapad ang pakpak. Ayaw naman ang suot madalas, may pakpak . At ito namang si Attorney Kapunan, naka-green na parang palda, itim yung pang-itaas. Tapos nakasuot siya ng rubber shoes na kulay green, doktoral.
Parang batang-bata. Oh, batang-bata, Dr. J. Ah. Hindi ko alam kung anong brand, pero parang neon green pa. Hindi lang yung green na ordinaryo, kundi neon green na floral. So nakita mo kung gaano ka seryoso itong mga prosecutor, ano? At nakita mo, Dr. R, yung tinatawag nating pagiging ignorante nitong si Luestro sa ating konstitusyon. Pwede mo bang ibahagi sa atin kung paano naging ignorante itong si Luestro sa ating konstitusyon, Dr. R? Sige, mukhang mukhang merong ipi-play na video tayo dito sa programa tungkol diyan. Dr. J, ha, paalala lang, i-mute natin yung sarili natin habang nagpi-play yung video. Maestro? What did you mean when you said that BP Sara's response was unconventional? Your Honor, it was a description, Your Honor, of the statements that she made during that press conference. Kaya nga, why do you consider it? Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony, or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19, says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, as the other class, if it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity. Did you provide? No, Your Honor. Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe because there I was a already question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. There was no question posed, or I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point. Okay. So, okay. Yun ang nung Lunes, yun ang palitan at pinangaralan itong si Luistro ni Pia Cayetano, Dr. R.
Aba, ibig sabihin ang English niyan ay school, no? School, Dr. J, school. Parang ano, no? Parang kahapon kahapon may narinig ako no? Although nagda-drive tayo, hindi natin nasundan yung impeachment hearing. Kahapon, kahapon ba? Oh, no, kahapon, Dr. J. Parang hindi yata nila alam kung ano ang Tagalog ng hearsay, Dr. J. Maraming meaning ang hearsay sa Pilipino eh. Ang isa na diyan si Marites, ang isa din si Chismis. Yun bang mga ganyan na kasimpleng mga kataga ay hindi pa nila isasalin ngayon sa Pilipino. So narinig natin yan. At yung sinabi mo kanina, scold, it's either A-C-O-L-D, the scold, or A-C-H-O-O-L-E-D. Scold. Hindi. Ako Dr. J, naiisip ko, I-S-K-U-L. School. No, school. Diba? Pero bago mo iiwan yung yung English yung English. Ang akala ko kasi talaga ang hindi natanong Tagalog ng Hershey's chocolate. Yun naman pala Hersey. Parang siguro sa mga Ilonggo, Hersey. No, kaya siguro lang hindi naintindihan, Dr. J. Pag yung sinabi mo ang Hershey's chocolate na yan, mayroong isa silang produkto dyan, yung Kisses. Yung Kisses na maliliit na yan ay, ewan ko kung bakit tinawag na Kisses yan samantala ang kiss naman dapat pula. Dahil kung magpupunta ka ngayon sa bar, pagka na-kiss ka ng babae at nasasalin sa damit mo pag uwi mo, bukol ka kay misis mo. alam mo, dapat nga ang tawag diyan Hershey's Chocolate Hills, 'di ba? Kasi parang 'di ba? Parang yan Parang yun yung mga mga parang ang pumunta niya sa Bohol nakikita mo pag nakalatag yung Kisses mo, no, yung Kisses. Pero yun na nga ang inaalam pala nila ay yung Tagalog ng hearsay, ang ibig sabihin daw ay chismis. Chismis pala. Teka lang, Dr. Jim, bago natin pagpatuloy, meron akong nachismisan, Makinig po kayong lahat sa ating mga tagapakinig, Alam niyo po, meron na isang pinahuwatig ang ating bolang kristal, Dr. J. Oo. Ang isa daw sa gagamitin na super witness, Super witness ang tawag nila. Na ay isang dating empleyado ng isang ahensya, sa ilalim ng pamumuno pa dati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Ayan ito daw taong ito, Ito'y babae, Dr. J, babae. Medyo mahaba ang buhok nito, Ako kilala ko 'to personal, Ito'y babae. At medyo parang malaki rin ang mata nito, parang kamukha yata nung congressman na nagdadala lagi ng malita dyan sa kongreso. Medyo malaki ang mata, napayatot na congressman. Pero itong babaeng ito, Dr. J, ay dating ang empleyado at meron nitong boss na akala mo ang feeling niya super pogi. Itong boss nito. So akala nitong taong itong hinayupak na to, yung boss niya na lalaki, akala ay super pogi siya. Yun lang ang masasabi ko. Pero, Dr. J, alam mo kung anong gagawin daw nito? Siya daw ang mag-aartista. Ito daw ay nagpunta na para mag-audition bilang si Mary Grace Piatos. Oo, si Mary Grace Piatos daw ito, Dr. J. Pero sa totoo lang, mukhang Clover ito Hindi ito mukhang Mary Grace Piatos. Sabi mo malaki ang mata, di tarsier yun. Alam mo yung na mga tarsier. So ngayon, lalabas si Mary Grace Piatos. Oo. At mag-aano siya ngayon laban. Paano nila papatunayan na yan si Mary Grace Piatos? Yun na nga. Yun na nga. Mukhang Dr. J Mukhang, teka lang ito nga daw kasi ay
madalas pumiyar kung saan ang ahensya dati. Pero sa totoo lang, talaga daw ito'y scammer, no? At budol-budol. Pero Dr. J, meron na daw tong bahay sa Ayala, Alabang, ha? Napakayaman na pala yan. Teka lang, Dr. J, meron tayong importanteng tawag tungkol dito na ipagpatuloy lang natin, no? Kanila. Sige. Alam nyo, yung nangyari nga nung Lunes na yan, ang ating isang senador na yung kanyang pagtatanong na napakinggan nyo kanina, yung pagtatanong niya doon sa kay Luistro, na mukhang tama naman si Pia Cayetano na mukhang nakalimutan ni Atty. Luistro, abogado din si Luistro. Nakalimutan niya yung rules of evidence na sinasabi. At kahit nga si Juan, itong si Matibag, no? Ganon din po, nakalimutan din niya. Nang tinanong siya ni Binluan, ni Atty. Binluan, na kung alam yung parang section 122 yan o whatever it is sa rules of evidence, ay sabi niya, please refresh me. Now, ibig sabihin niya na hindi naman lahat ng abogado ay naalala ang mga ang mga batas, ano? Dali lang. Yo, sa panahon ng ingay at chismis, isang boses lang ang malinaw. The truth doctors... Dr. J, nandiyan ka pa ba? Andito, alam mo itong allergic rhinitis, pag inatake ka, para kang binabanatan sa lalamunan eh. Alam mo, sa totoo lang, Sabi ko, baka naman kasi kumain ka ng piatos, kaya nangangati ang lalamunan. Pero alam mo, ito lang, may dadagdag pa ako, Dr. J, no? Katatawag lang sa akin. Ito daw babaeng ito, no? Na mukhang Clover, na mag-aartista bilang Mary Grace Piatos. Di umano, ay may kumpare, no? Kumpare. Pero kasi pag tinitignan ko kasi, no, ni-research ko kanina yung tao na sinasabing kumpare nito si Mary Grace Piatos o aka Mary Grace Piatos, ay mukhang hindi naman na kumpare. Kundi ang siste ay mukhang kumare. Pero alam mo, ibubuko natin to sa mga susunod na araw, Dr. J, no? At bibigyan pa natin ng mga clue ang ating mga tagapakinig. Ngunit meron tayo syempre mga ilang araw para ito'y kumpirmahin, Dr. J. Pero alam mo, tingin ko dapat malaman ito ng mga kinauukulan. Kasi alam mo, hindi ako naniniwala na ito'y si Mary Grace Piatos, no? Unless na kung ang pangalan niya ay Clover, Dr. J. Clover yung snack, pangalan ng isang snack brand yan eh. Ay hindi, mali ka dyan. Ang sinasabi kong Clover ay yung Clover Leaf, yung mga bulok na gulay sa Clover Leaf. Ayun pala, akala ko yung brand na kwan. Nung minsan ay pag wala ka nang maipulutan, pwede na yun. So, alam mo, naalala ko itong si Luistro na parang para siyang napatanga, naging mukhang tanga nung siya ay nilekturan ni Pia Cayetano, doktoral. Hindi ko makalimutan ang mukha niya dahil yung kanyang mukha may hindi naman kagandahan, no? Marami pang tigidig, pero alam mo, parang naalala niya, nasabi niya siguro, ay naku, nga, nakalimutan ko ito kasi absent ako ng tinuro ng professor namin yan sa law school. Ano ba, Dr. J, ano ba mga natingin mo na observe mo dito kung sa nangyari dito sa supposedly pag i-school o yung panahon na na-school itong si Gerbils Luistro, Dr. J. Ano ba tingin mo yung mga pagkakamali? Tingin mo? Ano ba tingin? Ano ba tingin mo diyan, Dr. J? Palabas nila ng affidavit
na di umano pirmado nila sa kanya. Tapos hindi naman napirmahan, hindi naman notarize, at wala namang witness na pinirmahan nila sa kanya. Pero sinasabi niya, ang sagot niya na sa ICC daw, sa International Criminal Court, ay hindi naman kailangan na notaryado. So sinagot siya ngayon ni Senate Presiding Officer, CHIS, na hindi naman si ICC yung hearing na yan. So medyo sinampal siya ng hindi lang ng 2 beses, kundi siguro 1 dosina na beses. Ang nararamdaman ng isampal nung sinagot siya ni Sis Escudero na ang hearing na yan ay para sa impeachment at hindi hearing ng ICC. So yan na makikita mo na hindi handa ang prosecution at kung saan-saan na lang sila kumukuha ng ebidensya para maidiin nila itong Article 4 na ito na mayroong grave threat na ginawa itong si Sara Duterte laban sa pamilya ni Bongbong Marcos at ni Romualdez. So ganyan po ang pangyayari diyan at kahit na si Kwan naman, si NBI agent, Director Matibag, ay inamin naman niya, Dr. R, na wala naman siyang personal knowledge kung mayroong nakausap na hitman itong si Ginang Sara Duterte, Dr. R. Sige, isa-isahin natin, Dr. J, no? Nandingin natin ang mga pagkukulang nitong si Congresswoman Jervils Luistro, no? Ako kasi ang yun una nakikita ko, katulad ng una sinabi mo kanina, no? May kung ako ang tatanungin mo sa aking opinion, ay merong portion na nagkaroon ng medyo naging ignorante, no? Sa konstitusyon itong si Congresswoman Jervils Luistro. Yun ay aking opinion, Dr. J. Bakit? Kasi parang may failure, no? Doon sa dapat ng paano iintindihin yung mga constitutional requirements na dapat ipinipresenta mo para sa mga ganyang impeachment trial. Ayan ay aking opinion, Dr. J, ha? Di ba? Di ba parang lumalabas kasi doon sa nangyayaring palitan, no, at nangyaring hearing, nangyaring pagpipresenta ng kanilang witness, parang hindi handa itong si Jervils Luistro, Dr. J. Kulang sa kahandaan dahil katulad nga yung mga pinipresenta nila na kahit na yung si naunang 2 witness na para bang akala mo nakaupo doon na kailangan pa tumingin sa mga notes nila para masabi ang mga katanungan ng mga defense lawyer ni Sara Duterte. So kulang talaga sa kahandaan dahil katulad na yan, yun lang the basic na may affidavit ka na gusto mong ipakita sa korte na yan ay kasama sa inyong ebidensya tapos hindi notaryado, walang witness na yan ang taong yan ay siya talagang pumirma. Yun naman ay nagpakita ng ano bang tawag nila sa English yan, sloppy, no? Sloppy na klaseng trabaho na hindi pulido, na para bang mga tingin ko sa kanila mga amateur at ito namang kalaban nila. Kung amateur ka, ang ibig sabihin yan sa basketball, high school team ka lang, kalaban mo na defense team ni Sara Duterte ay nasa PBA naglalaro, ano? So yan ay makikita mo ang disparity ng pareha silang lahat mga abogado, no? At hindi naman natin pwede tawaran ang kanilang katalinuhan nitong mga abogado na nasa prosecution. Kaya lang ang sa kanila, pagkatapos ng hearing ay takbo kaagad, nagkakaroon ng media conference, no, press conference, nasabi na sila ay lamang sa kanyang pero kung tayo naman na nagbabasid at tayo ay tumitingin at tinusundan ang hearing, nagkakaroon tayo ng idea na ito po ay lahat ng kanilang sinasabi mga manufactured evidences lang, Dr. R. Alam mo, yun
parang ang nangyayari, Dr. J, parang banat lang. Banat ng banat, no? Yun ang nangyayari. So parang ang nangyari, Dr. J, parang ang style, no? Ang aking opinion, ito yung opinion lamang, no? Ang opinion natin dito, ang style nitong si Congresswoman Jerbils Luistro ng Batangas, no? Ako tayo Batanggenyo, pero ako kahit siguro ako nandun sa distrito niya, hindi ko iboboto yan. Pero alam mo, ang style nito ay parang rhetoric, no? Rhetoric ang style nito. Pero hindi siya yung parang dapat ang tinatakel mo kung ano yung mga pundasyong legal eh. Pero itong babaeng itong si Congresswoman Jerbis Luistro, parang rhetoric ang style nito, Dr. J. Kung pag sinabi mo rhetoric, di ba? Sisiguraduhin ko lang na mapapersuade kita na sundan yung aking naratibo, di ba? So parang gano'n ang lumalabas dito. Si Congresswoman Jerbis Luistro ay mas mukhang rhetoric ang tinatakel na landas kaysa sa itakel niya kung ano yung mga legal na foundations ng kanilang ipinipresentang kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte. So, Dr. J, di ba parang sige na, Dr. J, at sumama ka dito, tayo yayaman. Parang gano'n eh. Alam mo naman, yung maraming ganyan sa Batangas, yung mga budol-budol, Dr. J. Alam mo, yung parang ang gagawin lang dadaanin ko sa magandang kwento, sa magandang boses. Ganyan. Ganyan, Dr. J. Oo, parang nangangampanya. Alam mo, yan din na napapansin ko eh. O parang naalala ko yung unang araw ng hearing, Dr. J, itong lalaking congressman, no? Na parang nagkikwento ng teleserye. Parang teleserye ng sawang-sawa na nga ako sa kakanood ng teleserye. Bago ka matulog, siyempre nanonood yung aking misis ng teleserye. Aba, narinig ko tong congressman na, nakalimutan ko ang pangalan tong congressman na to eh. Di ba? Pero parang nagkikwento ng teleserye. So parang ganun din ang nangyari dito kahapon sa impeachment hearing nung si Congresswoman Jerbis Luistro ang nangangasiwa para sa prosecution, Dr. J. Ang style kailangan lang ma-persuade kita. Di ba? Ma-persuade kita sa pamamagitan siguro ng aking naratibo o sa pamamagitan ng aking kwento. Aba, parang ganun ang nangyari. Hindi niya tinatakel masyado ang mga legal foundations ng kanilang ipipresentang kaso, Dr. J. Correct. Akala niya, yung taong nanonood, dahil siya ay Pilipiniana na dress at saka sabi mo rhetoric kanina, akala ko niretoke ang kanyang mukha. Ay akala niya basta na lang maniniwala sa kanya, no? At nangangapan niya sa yung bombastic na akala mo na sa campaign trail siya, no? Sabi natin sa kay Jervil Luistro, wala ho, hindi ho ninyo makukuha sa ganyan na sinasabi kanina na rhetoric, no? Na ang inyong mga pahayag dahil wala kayong ebidensya na didiin kahit na inamin mismo ng inyong superstar na witness na si Director Matibag na siya mismo ay wala ding alam na mayroong kinausap at ang sinabi pa nga niya dapat daw si Sara Duterte ang pumunta diyan at sabihin sa inyo kung sino ang kanya kausap na assassin. Alam nyo, ang ibig sabihin, wala silang alam, wala silang maipresenta na assassin at yun ay lahat. Tama si Dr. R. Rhetorics lang lahat yan, Dr. R. Alam mo, Dr. J, no, yun na nga, dapat kasi mahirap yung banat ng banat. Alam mo, ganyan ka rin dati, Dr. J, I'm sure, nung nanliligaw ka, puro rhetoric, no? Parang nga siguro na-imagine ko ang sinasabi mo sa mga nililigawan mo, di ba? Hindi man kita mabigyan na magandang buhay. Mabibigyan kita ng magandang lahi. Palagay ko ganyan ang rhetorics mo dati, Dr. J. Kaya siguro, di ba? Alam mo naman, di ba? Kaya siguro hanggang sa edad mo yan, no? Na batang-bata, 55 years old. No? Marami pa rin nagkakagusto sa iyo, Dr. J. So parang gano'n din yung style dito si Congresswoman Jerbis Luistro, di ba? Para ka lang nililigawan, Dr. J. Yeah.
mabibigyan ng magandang lahi o malalakit yan. At yan ay, alam mo, kasama lahat yan sa panliligaw. Pero si Luistro, iba ang nililigawan niya, ang taong bayan, ang Filipino people na maniwala sa kanilang kasinungalingan, doktoral. Ayun na nga, Dr. J, no? So, dapat maging mapagmatsyag tayo mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa Nawala ka. Oh, doktoral, mag-station break muna tayo. Sige. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras alas 2:31 ng mainit na hapon dito sa Pilipinas. At kayo po ay nakikinig sa programang The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS-TWAD 1098 kHz sa ating mga talapitan at kasama nating nawala kanina si Dr. R. Nawala ka Oo, kanina. alam mo, nawala eh. Tapos hindi ko alam na tinawag mo na yata yung station break kaya medyo Yeah. nagsasalita tayo. Naputol, no, Dr. J, no? So, alam mo, pagpapatuloy ko yung sinasabi ko, no, napansin ko kasi nung ini-schooling nitong si Senator Pia Cayetano, itong si Miss Gerbils Luistro, no? Congresswoman Gerbils Luistro, 'di ba? Parang lumalabas na-expose sila ng ating kagalang-galang na senador, no? Senator Pia Cayetano, na-expose na hindi nila ginawa ang kanilang assignment sa bahay, Dr. J. Parang kulang eh. Parang kulang. And hindi sila hindi ko alam kung hindi nag-review. O alam mo, siyempre, pag tayo may mga anak tayo, mga bata. Pag may exam, alam mo binabantayan mo yan para mag-review at gawin yung kanilang mga assignment, yung mga homeworks, di ba? Di ba, Dr. J, di ba? Tama. So parang nangyari kasi para kasing hindi na-anticipate nitong si Congresswoman Gerbils Luistro, di ba? Yung mga challenges, no, na ibabato sa kanya, parang kasi most probably yung mga yan mga constitutional challenges, Dr. J. Hindi niya yan na-anticipate. Yan ang aking obserbasyon, ha. Yan ang aking obserbasyon, and I'm sure you would share the same, Dr. J, no. So parang lumalabas yan, di ba? Parang parang alam mo yun, parang ikaw nga, pumunta ka doon sa nililigawan mo, tapos sabi mo, hindi man kita mabigyan ng magandang buhay, bibigyan kita ng magandang lahi, tapos biglang sasabihin sa'yo na nililigawan mo, teka lang ha, Dr. J, may papakilala ako sa iyo. Ito po ang aking asawa. So parang no? Parang akala mo, ligaw ka ng ligaw, you were caught off guard. So parang ganun ang nangyari dito kay Congresswoman Gerbils Luistro. Ayan, obserbasyon natin yan. So dapat yan siguro, alam mo, dapat yan ginagawa mo kasi dapat yung assignment mo, yung homework mo sa bahay. Hindi kung nandun ka na sa recitation bago makikita na parang hindi ka tuloy nag-aral. At kung tingnan mo, yung kanilang ginagawa, yung para sa accountability, para sa taong bayan, mga emotional appeals yan, doktoral. At yan ay pwede yan kung ang tao ay hindi gising. Ang mga Pilipino gising na. At alam at ang gusto nga ng mga taong bayan matapos na itong impeachment, na wala namang katuturan at wala naman silang naipapakita na matibay na ebidensya. At katulad niyan, ang pinag-usapan dyan, betrayal of public trust, doktoral. Pero kita mo, ano ang resulta ng mga survey na ginawa nitong mga survey companies, doktoral? Di ba nagpapakita ng pagsulong
ng trust rating nitong si Sara Duterte as against sa kay Presidente Bongbong Marcos. O, di ba? So, pag pinag-usapan, betrayal of public trust, sana di bumagsak ng rating ni Sara Duterte. Bakit patuloy na tumataas? Tama. Yun ang tanong. Madali naman, simple lang yung analogy, Dr. J, di ba? Oo. Di ba, paano nga naman tataas ang rating nitong si Vice President Sara Duterte, no, na ayon dun sa ating datos, Dr. J, noong June 2026, according sa SWS, Dr. J, yung trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos ay bumagsak, lumagapak ng 34%, no? Nung June 2026 ito, lumagapak ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos sa 34%. While ito namang si Vice President Sara Duterte, alam mo, Dr. J, siyempre, nung June, siyempre, alam na ng tao na nagkakaroon ng impeachment itong impeachment hearing laban dito kay Vice President Sara Duterte, di ba? So ngayon, isang katutak na demolition na campaign. Ang ginagawa diyan, alam mo, hindi very evident 'yan sa ating mga social media channels, Dr. J. Pero bagamat ganun pa rin ang ginagawa nilang demolition campaign laban dito kay Vice President Sara Duterte, ang trust rating ng Vice Presidente ay nanatili, Dr. J. Hindi gumalaw. Hindi sana kahit nabawasan ng 1% para naman mas madali naman idikit doon sa sinasabi na betrayal of public trust. Sana naging 56% o 55% man lang, di ba? Hindi ko alam kung anong ginagamit na sample data ng SWS. Pero kung another 1% from the 57%, which is about 57 million out of 100 million population kung yari sa Pilipinas, nabawasan ng nabawasan ng 1 million, Dr. J. Kaya lang hindi gumalaw 57. So ibig sabihin 57% pa rin ang naniniwala na ang Vice Presidente ay nararapat na nandiyan sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente at nagtitiwala sa mga tao sa kanya. So tama 'yung sinabi mo. Mahirap sabihin, mahirap gawin na idikit mo ang sinasabi mong kaso na betrayal of public trust while ang trust rating ng Vice Presidente ay nananatili sa malaking porsyento na 50%, 57% versus sa rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos na lumagapak sa 34%. Yung ang irony na tinatawag na pulo sila betrayal of public trust, yung grave threats na yan, na wala naman silang maipakitang ebidensya at kahit nga si Director Matibag ng NBI ay nasabi niya mismo na wala siyang personal knowledge na mayroong nakausap si Sara Duterte na assassin. So baka mamaya gagawan din na naman nila ng istorya yan at maglalabas sila ng killer na dalhin nila dyan sa hearing dyan sa Senado. Gagawa na naman sila ng senaryo na katulad ng nabanggit mo kanina na si Mary Grace Piatos ay lalabas at papatunayan na siya ay nabigyan ng confidential funds. No? So yan ay nakikita na natin na kung dapat siguro itigil na ito dahil wala namang mangyayari dyan unless na talagang alam mo, at the end of the day, at the end of the hearing, kumilos ang malita, Dr. Aras. Alam mo, Dr. J, alam mo sa totoo lang, okay na sana. Kasi kanina nabanggit mo na parang medyo may drama na ito May drama na yung ginagawa natin dito sa impeachment court di sana sana lang ini-expect ko sana kung ganyan medyo rhetoric na tapos medyo may drama pa, sana nandun na agad si Madriaga. Bakit? Di ba? Para meron nang magka-cry tapos pupunasan niya yung salamin niya pero yung luha hindi. Di ba? Sana nandiyan na sana si Madriaga.
sana dinala na agad doon sa Senate Impeachment Court, Dr. J. Para Oo. medyo, at least may naiiyak doon sa ginagawang Tama, correct. drama, di ba? Oo, Sa oo. Senate Impeachment Court, di ba? Pero alam mo, ang aking akong pang isang obserbasyon, no? Alam mo, si Senator Pia Quirano, di ba? I think she held Jerbil's Luistro, Congresswoman Jerbil's Luistro, doon sa deficiencies nila diyan sa prosecution, Dr. J, di ba? Kasi parang ngayon gusto mo nga naman mag-impeach ng mataas na opisyal ng gobyerno. Impeachable officer kasi yung ating vice presidente. Dapat alam mo yung constitutional process. Alam mo dapat yung proseso, di ba? Hindi pa pwede na banat lang tayo ng banat. Kasi alam mo kung ano nakita dito, sa totoo lang, ano nakita dito? Yung competence. Yung kanilang competence. Yung competence ng prosecution. Doon sa kanilang ipinipresentang kaso ng impeachment laban dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Dr. Yun, ina-expose sila. Tama. At doon sa makikita mo na kung bibigyan natin ng analogy yan, nakita mo na ba na ang isang Superman, kunwari si Pia, hinawakan yung buntot ng isang buhaya at pinagwagwagan. Parang ganyan ang nangyari kay Luistro. Na para siyang buhaya na hinahawakan sa buntot na pinagwagwagan ng isang malakas at pinakita na, oy, kulang, wala kang karapatan na kumain ng manok. Dahil kulang ang iyong wala kayong paghahanda. You are so incompetent. Hindi lang pwedeng sabihin ni Pia Cayetano yan kay Ministro na incompetent kayo. Pero lumalabas sa ganyang mga pangyayari na tayo naman ay taga-obserba lang, taga-masid at nag-aabang kung anong mangyayari sa impeachment na yan. Dahil alam mo, Dr. R, hindi humura. 25 million pesos a day ang gastos dyan, Dr. R. Pera ng taong bayan yan na dapat mapunta sa gamot ng mga may sakit nating kababayan. Pero bakit ginagastos yan 25 million pesos a day? Naku, siguro, Dr. J, no, kung aking i-compute, siguro meron ng 30 to 40 people na nakapag-angioplasty dyan, araw-araw, Hindi sa gastos na ginagastos natin dyan sa impeachment hearing na ang aming pong obserbasyon ay walang substance, Dr. J, di ba? So ngayon, Dr. J, no, ay isa pang nakakatawa nga nangyari. May nakita kasi ako tungkol dito sa, parang, ipakita na lang natin, Maestro, itong nangyari kay Senator Rapi Tulfo. Okay. What did you mean when you said that BP Sara's response was unconventional? Your Honor, it was a description, Your Honor, of the statements that she made during that press con. Kaya nga, why do you consider it, why is it unconventional? Your Honor, the basic meaning of the word is, it will explain itself, Your Honor. Okay, that's all. Presiding. Okay, Dr. J, nakita mo naman, di ba? Nakita mo, di ba? Nakita mo ang kanilang palitan, di ba? Nakita mo ang palitan between itong si Senator Rapi Tulfo saka dito kay sa attorney Binluan. Napakagaling pala nitong batang itong Dr. J. Napakagaling nito. Alam mo, nakikita mo yung composure niya, di ba? Kitang-kita, no? Kitang-kita. Alam mo Dr. J, no? Ay napansin mo yung usapan, di ba? Parang biglang nagulat ako kasi sa pagkakilala ko dito kay Senator Rapi Tulfo, hindi yan napapatahimik. Dire-diretso yan kung bumanat sa kanyang mga programa dyan sa radyo, di ba? Pag bumanat yan, dire-diretso, Dr. J. Pero nagulat ako na nung sinabi sa kanya ni Atty. Binluan, the very meaning of the word, no? Unconventional. Parang sinabi ni Rapi Tulfo, parang okay na siya. Tapos na ako. Na aking pagtataro. Di ba? Parang alam mo, Dr. J, the exact word. Very unconventional, para kay Rapi Tulfo.
the right word for that sa salitang Pilipino, natamimi siya. Natamimi siya. Yung alam mo, yung ganyan na at kung abogado itong kausap mo, so kanya napaghandaan nila lahat. Ito makikita mo ang competence ng dalawang panig, Dr. R. Nakahanda itong depensya sa lahat ng mangyayari dyan at maaring mga katanungan na gagawin nila sa mga witnesses. Ito na mga kabilang kampo ay katulad nga ng yung affidavit nila sa Kanyas na gusto gawing ebidensya nitong si Luistro, ay makikita mo na sloppy at sayang ang binabayad natin sa mga abogado ng prosecution, Dr. R. At kasama na yon yung 25 billion pesos siguro dyan na gastos na nabanggit ko kanina sa gastos na nangyayari dyan na wala namang naipapakita na mayroong nalabag na batas itong si Sara Duterte pag ang pinag-usapan ay yung grave threat, Dr. R. Totoo yan. Alam mo, Dr. J, kasi tinitingnan ko kasi mabuti. Binabalik-balikan ko yung particular clip na ito. So, parang kasi ang pakiramdam ko merong gustong, alam mo yon, parang leading yung tanong. Parang merong gusto o ini-expect itong si Senator Rapi Tulfo na sagot, Dr. J. Meron siyang ini-expect. Meron, predetermined na niya. Di ba kung ano yung maaring maging outcome ng kanyang pagtatanong dito kay Atty. Binluan. Kaya lang parang hindi siya nagtagumpay, 'di ba? Binalik na lang sa kanya ni Atty. Binluan kung ano yung tinatanong niya kasi 'di ba? Sabi niya ano ba yung unconventional kung the very meaning of the word unconventional. Tapos sabi ni Mr. Rapito, sige na, tapos na ho ako. 'Di ba? Parang parang alam ko sa totoo lang, Dr. J, parang nang ginagawa nito, ang nakikita ko kahapon nung nagsasalita nitong si Senator Rapi Tulfo, para na naman akong bumalik sa aking activity tuwing alas 9 ng gabi kasama ang aking misis. Nanonood ako ng TV drama. Pero ito tandaan mo, sabi nga ni Alan Peter kay I will quote Alan, sabi ni Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Kaya kung nag-4 years na law school at nagbabar, so tama siya. Ba't ka mag-argue ng batas sa isang hindi abogado na wala namang alam sa law? At katulad nga niyan, kahit na si Atty. Matibag, nang tinanong siya na do you remember the rules of evidence ni Binluan? Anong sabi niya? Can you please refresh me? Abogado na yan, medyo nakalimutan niya yung rules of evidence ng hearsay. So yan ay nagpapatunay na kung hindi ka nga abogado, ay mas lalo na yung abogado nga nakakalimutan ikaw pa na. Tapos si Binluan si Matibag 29 years na siya na lawyer, practicing lawyer. So makikita natin ngayon na pagka katulad ni Tulfo, katulad niya ni itong si Tito Soto, si Otits, dapat tumahimik na lang kayo, at huwag na kayo magsalita. Makinig na lang kayo dahil alam naman namin kung anong putong gagawin ninyo kahit na hindi kayo magtanong. At alam naman namin na talagang ang buto ninyo na kayo'y pag tinanong na kung yes sa impeachment ni Sara, yes naman talaga ang isasagot ninyo. Yun ay wala namang wala namang kaduda-duda, Dr. R, kung saan sila kumakampi itong mga si Tulfo na to at itong si Tito Soto, Dr. R. Alam mo si Senator Tito Otits Soto. Siyempre binabaliktad natin para tayong si Mayor Scott, 'di ba? Binaliktad natin. Otits, 'di ba? Si Otits. 'Di ba? Alam mo to si Senator Tito Soto, parang kanya kasi nga sinasabi, 24 years o 25 years, hindi ko alam, parang 24 years na yata siya sa pagiging 29. O ba, pareho sila pala ni Atty. Matibag, no? Pero kaya lang yung kay Atty. Matibag ay nagpractice siya ng law.
itong si Senator Tito Soto ay yung mga abogado niya, yun ang gumagawa ng law, Dr. Pero alam mo, ako naman kasi, hindi rin ako masyadong naniniwala dyan sa sinasabi ni Senator Tito Soto dahil alam mo, sa totoo lang, alam mo, kahit naman tayo, no? Kahit tayo nagkukonsulta sa ating mga abogado. Dahil yan ay specialty, di ba? Yan ay talaga hours and hours and years of memorizing, up to the extent of memorizing the law. Diba? Ganyan ang mga abogado. Yan talaga ang inaaral nila. Di ba? Ito si Senator Tito Soto, kahit ba 29 years siya na nagsisilbi sa gobyerno at hindi ko alam kung ilang taon sa Senado, no? Sa aking research kasi para 24 years lang, no? Pero ang kaibahan po, iba talaga kasi pag abogado. Alam mo, sa totoo lang, pag abogado ka, hindi ka naman naharap sa korte na ang kalaban mo ay hindi abogado. Kasi wala nang dapat pag-usapan. Diba? Kasi hindi mo alam ang batas, paano mo sasabihin na na alam mo ang batas kung hindi ka naman abogado? Maaring ikay nakakabasa, maaring ikay nako-coach lang ng isang abogado. Pero sa totoo lang, nagpapasalamat rin tayo sa 29 years na serbisyo ni Senator Tito Soto. Kaya lang, alam naman natin, yung mga law niya, yung mga lawyers lang dahil ang nagpipresenta sa kanya. Diba? Kung yan man ay nagpasa ng mga batas, maaring meron siyang idea kung anong tingin nakikita niya na mayroong kakakulangan o mayroong dapat baguhin, isasabihin niya sa abogado niya at yung mga abogado niya, yan ang magagawa, Dr. J, ng konsepto ng kanilang ipopropose na legislation. Pero hindi talaga si Tito Soto. Aminin na po natin yon. Dahil si Tito Soto naman talaga, ako ay talagang hanga dyan. Pero hindi doon sa pagiging senador niya, kundi sa pagiging Tito Escalera niya sa school bukol. Alam mo, yan ang sinasabi na kaya si Peter Cayetano, yun ang sinabi niya. Tama ho yan, parang katulad lang dyan at yan ay video refined pa ngayong sinabi ni Peter Cayetano na kinote niya rin si Arroyo. Yung dating senador din si Arroyo, di ba? Si Joker Arroyo. Si Joker Arroyo. She quoted na it is hard to argue with a non-lawyer kung legal point ang inyong pag-uusapan. It's just like also saying that it is hard to argue with an idiot. Parang parehas lang yung doktoral. Na para bang sinasabi niya na itong si Otets, ay huwag na tayo mag-argue, ikaw ay idiot pagdating sa batas. Maaaring ikaw ay lawmaker for the past 29 years at sinabi mo nga kanina, tama naman na hindi naman siya gumagawa ng batas na yan. Maaaring siyang author, pero hindi naman siya talagang nagbabalangkas yan. At maaaring hindi na ngayon niya binabasa yan. Basta pipirma na lang siya para may mapakita na mayroon siyang performance, na may ipakita sa taong bayan, doktoral, na may performance sila. So, alam mo, tama si Peter Cayetano na sasabihin na, kasi it's pointless to argue with an idiot, doktoral. Para ka na rin nag-idiot kung ikaw ay mag-argue sa isang idiot din. So, para kang gago na mag-argue sa isang gago, di naging gago ka rin, doktoral. Totoo lang, yun nga alam mo, nakakahawa yata yung Dr. J, na medyo nakakahawa. Pero alam mo, hindi natin tinitira dito si Senator Tito Soto. Kaya lang, sa totoo lang ho, sir, siyempre, alam mo, napakahirap kasi niyan, di ba? Kasi alam mo, pag ikay abogado, Dr. J, usually, more often than not, pag mayroong mga ganyan, mayroong kayong kinukumpuni na gusto nyo i-propose na batas, no? Alam mo, usually yan, mayroong pang mga may mga cross-referencing yan, yung mga previous na ruling ng Supreme Court, di ba? Kasi yan ay nagro-rule na, yan ay nag-supersede ng isang particular na batas, lalo na kung ito'y meron ng final ruling at yung final ruling na yan ay nanggagaling sa Supreme Court. Diba, pag ikay abogado, meron kang kasi mga ganyan, biglang maaalala mo, teka lang, merong yung kaso ni ganito versus ganito.
ang ruling ng Supreme Court ay ganito. So ngayon, ito na, pinapayagan na to sa batas. Di ba? Napakahirap 'yon para kay Senator Tito Soto. Pero magaling ito. Kaya lang sigurado naman ako ang gumagawa ng kanyang mga case papers para sumite ng kanyang mga mga proposed na batas ay yung kanyang legal team, Dr. J. Yun ang totoo, di ba? Ngayon, siyempre, pag ikay katulad ni Senator Alan Peter Cayetano, ikay makakaisip ka agad di ba? At ikay part and parcel nung particular na legislation na yon na iyong ipopropose. Dahil ikay isang abogado din. At nakikita naman yan sa galing at husay ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang pamumuno nung siya Senate President pa at sa kanyang, sa kanyang balanse. Balancing pagsisilbi bilang impeachment judge diyan sa ginagawang impeachment circus, hindi naman impeachment circus, impeachment hearing diyan sa Senado. Pag sinabi mong impeachment circus, meron dyan na matching, may orangutan, may elipante, may ano ba sa circus, may kabayo, at may mga nagtatumbling, ganyan. At tama ka. Kasi yung performance ng iba dyan, parang nagtatumbling lang na wala naman silang ebidensya. Magtatumbling na lang para makita ng taong bayan na, di ba yung sinasabi ko na age as if doing something. Gano'n lang. So, tama ang iyong pag-describe ng nangyayari ng isang circus ang nangyayari dyan sa Senado sa ngayon, Doktora. Yun naman ay sarili lang naman ating opinion. Naalala ko na yung pangalan nitong melodramatic na medyo yung mga initial na hearing, yung kanyang speech o kanyang naratibo o yung kanyang Dr. J, yung itong si Lawrence Defensor pala. Naalala mo si Lawrence Defensor, Dr. J? Yung nagsalita nung unang araw ng hearing, si Lawrence Defensor. Naiyak-iyak ako dyan, Dr. J. Alam nyo, si Lawrence, nagpapugi lang yan, Dr. R. Pero I don't know kung so yan ay alam mo na medyo meron tayong problema sa ating signal, mga kababayan, yung signal natin, at hindi ko alam kung kay Dr. R medyo sa'yo yata yan, Dr. J, sa'yo. Sa akin ba may problema ko? Sa'yo, kasi naririnig natin yung ating mga kasamaan sa estasyon pero medyo napuputol-putol ka, Dr. J. Dahil siguro ang galing nitong ating fiber optics, na napuputol. Na nagbabayad ka naman ay walang serbisyo na maayos. Ayan, Dr. J, medyo ubos na po ang ating oras dahil sa paputol-putol na signal nito si Dr. J. Ako po ay magpapaalam na. Ito po si Dr. R. Magsama-sama po muli tayo sa Biyernes. Ganap na alas 2 hanggang alas 3. Tayo i-follow po natin ang ating Facebook page, The Truth Doctors po, on The Truth Doctors po. Makikita niyo po yung caricature namin dito ni Dr. J na nakikita niyo po ngayon na background natin. Magsama-sama po muli tayo. Dr. J, magpaalam ka na. At ang masasabi ko naman, tama, don't argue with idiots dahil if you are arguing with idiots, you will become also an idiot. Nako, mahirap yan. Dr. J, maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Mabilis ang headline pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig
yala maging mulat. The Truth Doctors on air, we uncover the truth behind the news.